Sinubukan nga pala namin gawing sisig itong napakasarap na paros na nakuha namin. Hindi nga guys namin inakala na pwede pala siyang gawing sisig. Kaya samahan nyo kami ngayong araw sa pangunguhan nito at hahanap na rin guys tayo ng napakagandang spot kung saan tayo magluluto at syempre magpo-food trip na rin. Kaya tara guys, simulan na natin ang panibagong kabanata. So what's up mga napadaan lang? So bago nga guys natin simulan itong adventure o kabanata ng buhay na naman natin, ay inaanyahan ko kayong i-like at i-share itong video na to. Sa mga solid followers namin dyan na palagi nanonood, sana po suportahan nyo kami palagi. At sana gabayan at ingatan tayo ni Lord sa mga gagawin nating adventure ngayong araw. Kahit nga guys medyo maulan at makulimlim dito yung panahon, ay sinama ko nga pala guys itong mga kaibigan ko para gumala na naman dito sa loob ng mangroves. Ang target kasi guys namin ngayong araw yung tinatawag naming paros, at meron kasi guys kaming gagawin na isa sa napakasarap na recipe nun na ngayon lang namin susubukan. Pero bago tayo tuluyang manguha ng mga paros na yun guys, ay magsha-shoutout muna tayo sa mga solid followers natin at palagi nagko-comment dyan at nagla-like. Shoutout nga pala sa mga taga Northern Samar dyan. At shoutout rin kay Lucas from Nueva Ecija. At shoutout din kay Esperanza Timpog. At syempre kay JJ Sideste. Sa mga taga Bicol, taga Leyte, taga Manila, taga Quezon City, shoutout sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa panonood nyo palagi sa mga video natin. At yung iba guys, sa susunod na lang ulit, mag-comment na lang kayo kung gusto nyo yung may shoutout kayo guys. Pagkarating nga guys namin dito sa pagkukunan namin, may nakita akong isang ibon na nakahapon. And guys, kulay puti siya na medyo mahaba ang liig. Hindi ko nga guys lang alam kung anong tawag sa ibon na yan. Paki-comment naman sa baba kung kilala nyo yung ganyang klase ng ibon. Ganito nga pala guys yung mga butas ng mga paros na kukunin natin. So bali guys, huhukayin lang natin yan, tapos matatagpuan na natin sa ilalim yung ganyang itsurang paros. Syempre ang kasama natin tropa ngayong araw guys, si Miguel, si Angelo, si Balong at yung kapatid ko na nagkakamera sa amin. Medyo mahirap nga guys at masakit sa kamay itong gagawin namin ngayon, pero okay lang yun guys, kapalit naman ito ay makakatikim tayo ng masarap na lulutuin natin. Kadalasan nga pala guys sa mga paros ay nakikita lang sa mga lantay na putikan. Yung pinaglahok guys yung kunting buhangin tapos putik ay dun sila madalas nakatira. Sa ibang mga vlogger nga guys ay nakakapanood rin ako ng tinatawag nilang paros, pero sa tabang naman guys nila nakukuha yun. Dito naman sa amin ay sa mangroves o sa tubig alat. Noong nakaraan nga guys ay na-feature nga pala kami kay Kuya Kim, alam mo na Miguel, dahil ano? dito May sa paros video dyan? na to or dahil sa pangunguha May paros? namin ng paros. Pero ngayon guys, kakaiba yung gagawin namin dito sa paros na to. Gagawin guys natin to na napakasarap na sisig. Kung akala nyo guys na karning baboy lang yung pwedeng gawing sisig, eh nagkakamali kayo. Ngayon nyo guys matutunan na pwedeng gawing paros ng sisig na sobrang sarap. Syempre guys, alam nyo na talagang mala-imbento lagi kami dyan sa mga pagluluto, kaya kung ano-ano guys ang nagagawa naming recipe. At habang nangunguha nga guys kami ng paros dito, ay sabi ko nga pala sa mga kaibigan ko na meron na ako nararamdaman na medyo kakaiba. Sa mga ganitong klase kasi guys na maguguot na lugar ay meron talaga minsan mga bad spirit dito. Nagkaroon nga guys ng pagkakataon na yung isa sa mga kaibigan ko ay naligaw guys. Buti na lang guys, sumigaw siya ng malakas at tatagpuan namin siya. Siguro guys 3 years ago na nung nangyari yun. Ang paliwanag lang guys sa amin ng kaibigan ko ay hindi daw niya guys malaman kung saan yung daan pabalik at parang naliligaw siya at hindi siya pamilyar dun sa lugar na yun. Pero ang pinagtataka lang namin guys, sa ulo namin yung lugar na yun, pero nung napahiwalay siya sa amin ay biglang parang nalimutan niya. Sigurado ako na mga lumaki sa probinsya o lumaki sa ganitong lalao ay nakaranas kayo o may nabalitaan kayong ganong kwento, kasi totoo talaga guys yun, hindi talaga yung biro. Pero syempre guys, alam ko namang hindi tayo pababayaan ni Lord sa mga adventure natin ginagawa palagi. Kaya ayun guys, nagpatuloy nga pala kami dito sa pangunguhan namin ng mga paros. Kahit nga guys medyo malamok na dito sa lugar na to, sobrang hirap talaga. Siguro nga guys pasado alauna na to ng tanghali at naramdaman na rin namin na nagugutom na kami, kaya humanap na guys kami dito ng spot na maganda kung saan kami magluluto. Dito na nga lang guys namin napiling pumesto sa medyo matigas na lupa na to at hindi masyadong maputik, at napakaganda rin naman kasi guys ng view dito. So bale eto nga pala guys lahat yung mga nakuha nating paros. Lilinisan lang guys natin yan at papabukahin. Malalaki rin nga pala guys yung nakuha naming paros ngayong araw, kaya okay na okay to para sa pang-ulam natin. Maraming kasi guys nagre-request sa amin na gumawa daw kami ng long form video o stream ads, kaya eto guys gumagawa kami ng mahabang video para sa inyo yan guys, para ma-enjoy kayo sa panonood. At syempre pasensya na para matakam na rin kayo sa mga kinakain namin. Napakaganda nga pala guys ng lugar kung saan napili namin magluto. At tingnan nyo naman guys yung view sa likuran ko, grabe, nakaka-refresh talaga ng utak at nakakaalis ng problema. At sa mga nag-aakala dyan guys na hindi safe kainin itong mga paros na nakukuha sa amin, ay sobrang safe po nito. Hindi guys kagaya to ng mga ibang shell na nakukuha nyo sa masyadong madumi ng lugar. Dito kasi guys malinis pa talaga at napakalawak ng mangroves dito sa lugar namin. Nagpasigana nga lang pala guys kami dito ng apoy habang nagkwekwentuhan at nagtatawanan. Iniintay na nga lang guys namin bumuka itong mga niluluto naming mga paros. At syempre guys, habang inaantay nating bumuka yung mga shell na paros na yan, ay magagayat nga pala guys muna ako dito ng mga rekado na gagamitin natin sa pagsisisig. Meron nga pala guys tayo ditong sibuyas, tapos siling green at siling pula, tapos may mayonnaise din guys tayo dito. At maya maya nga lang guys, eto na, bumuka na nga pala yung ating mga paros dyan, kaya sisimulan na natin silang ihawalay sa kanyang shell. At ayun na guys, nilabas na itong pangmalakasang kawali namin na hindi nyo mabibili sa Shopee. Sobrang tagal na nga guys ng kawali namin na yan, sobrang lutong na rin.
Natalsik! 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 Papalutungin nga pala guys namin to ng kaunti, itong mga paros. Tapos nagdala rin nga pala kami dyan ng tokwa guys. Nalalagay namin dito sa aming mga paros na yan. Grabe, sobrang solid yan guys, pinagsama. Kung may tokwat baboy guys, meron tayong tinatawag na tokwat paros. Grabe, panibagong recipe na natutunan nyo sa amin. Kaya ayun na guys, pinagmekos-mekos at pinaglawak-lawak lang natin yung mga ricado dyan. Nilagyan natin ng mayonnaise, konting oyster sauce at syempre guys, konting pagmamahal. Ay! At shoutout nga pala dyan sa lahat na may mga kadate sa 14. Sana all! Habang inaasikaso ko nga guys itong sisig namin na paros, ayan, naka-ready na yung mga tropa natin, si Balong, si Miguel at si Angelo, at ready na daw sila. O yun guys, food trip tayo. Ano yan, yung sisig na paros guys. Ayan, thank you Lord sa blessing. Amen. Amen. Tina, kuha tayo. Ano? Kamayan na to guys, pasensya na kayo kasi Kamayan nito. survival mode tayo dito. Top. The perfect bite. Bagay na bagay sa ano yun. Sarap. Sarap. Bagay na bagay sa kanin, no? Halang-halang. Sarap pa, oh. Full trip tayo. Solid. Sisig na paros. At kung nakarating nga pala guys kayo dito sa part ng video na to, ay lubos ako nagpapasalamat sa inyo sa palaging paglalaan nyo ng oras sa mga ginagawa naming vlog. Kaya kita-kits na lang next adventure!